Ayun, hindi po magandang hapon sa ating lahat. Hindi ko natin na-announce, no? Parang hindi ko rin nakakalimutan. Inaibitahan tayo ng Park Batasan sa kanilang anniversary next Sunday, no? Ang venue sa UP. Nalimutan ko lang yung pangalan ng Bulwagan, yung Bulwagan yun, no? Sa Wednesday, i-announce ko. 4 in the afternoon, so i-shortcut natin yung ating service Sunday afternoon. At least mga 2 o'clock or 2:30, tapos tayo. We will still have plenty of time to travel going to UP. So i-pray po natin kanilang successful anniversary. And let's continually pray for their pastor, Pastor Chito. Dahil may saklayin sa ngayon natin, yung 4 na paa, yung aluminum na. So, may pa-hopeful recovers yung pagkapilay ni Pastor Mendoza. Ito po anti-medication pa rin sa kanyang diabetes. So, let's pray for Pastor Chito Mendoza. Let's also pray for Pastor Kiner. Ito po nag-email, sabi niya, nakakapaglakad na siya, pero for good, hindi na siya makakapag-preach talaga. Hindi na po pwede. So, we will just be spending the rest of his life. Susulat ito, yung mga pwede niyang magawa. Sulat ang mga articles. Sa buhay merong articles. Every month yata, nilalabas yung article niya, ang title po, Kiner's Thoughts. Ang kanyang mga pinagkakaabalahan, mga nakakaraan dati, sa preach, pero ngayon, baka yung article na lang yun. So, mula ba, and then let's pray for Pastor, kay Brother Charles na mukhang hindi mo okay. Nakauwi na ba? So, nagpapagaling pa si Brother Charles. At salamat sa panalangin, ngayon po ating yung ating hinihiling sa panalangin na Chuetin, pinilingan na ng 2 weeks, nakalapas na ho ng 2 weeks. Ngayon po natin na sana magtuloy-tuloy na ho ang paggaling, sa 16, nandito na naman po sila para sa next set of medicines. Para pabili na naman yung next set. So let's pray. Sana the Lord will extend your life para meron kang mas mahabang chance na makapakinig ng teaching. Pray po lamang at tumako na po tayo sa ating aralin sa hapon ito. Manners and Customs of Bible Lands. Saka pala natin sa prayer si Isja, na maagang muwi sila Brother Jojo dahil may sakit yung kanilang bulso. Mukhang inaatake ng asthma, pray natin. Wala talaga sinasakta yung asthma. Kahit payat ka o mataba ka, pagka-asthmahin ka, asthmahin ka. Hindi guarantee na mataba ka o payat. Kahit sino yan, magdadapuhan ka yun. So we've been talking about Oriental towns and cities. Ang ating tinatalakay sa Manners and Customs of Bible Lands. Silipin po natin yan para magka-idea tayo about the tsura ng mga towns ng araw, yung mga cities nila ng araw, ano ba ang pagkakaiba, So we have said na yung kanilang mga cities ng araw, walled, matagal na naging kalakaran yan. Kahit na unang pagdating ng mga Kastila dito, pagdating ng mga Kastila, actually, nag-wall na ang mga inhabitants ng Philippines. Yan pong Manila dati, before the Intramuros, bago yan naging Fort Santiago, actually, walled na yan Kapiligiran na yan ng mga kawayan, the wall. Raha Sulaiman yata, ang Philippine history, hindi ko alam, Hindi masyadong kakahiya. So, pagdating ng mga Kastila dito, nadatnan nila ang Manila na napaligiran na rin ng walls.
So, nung matalo itong mga kababayan natin, ano, sila Rahab Sulaiman, yan. Pinalitan nila yung mga kabayan na walls na mas matitibay. Talaga namang matibay dahil yung ginawa ng mga Kastila hanggang ngayon, andyan pa. Kita nyo naman, di ba? Nagdaan ang First World War, buo pa rin. Nagdaan ang Second World War, buo pa rin, di ba? Meron pa rin mga natitirang bahagi niyan. So, yan ang po ngayon yung Fort Santiago. Pero hundreds of years, in fact, more than 1,000 years, bago pa yung mga Kastila, ang mga cities nung araw during Bible times, gano'n na rin po ang practice. No? If you remember the walls of Jericho, yung pinalikiran ng mga kalalabas na lamang noon ng mga Israelites sa Egypt. No? After 40 years of wandering in the wilderness, the first city na kanilang kinonquer is the city of Jericho. Pero masyadong matataas ang mga walls. At hindi ito kagaya ng mga walls natin ngayon na pader lang na di 5 o di 4 na hollow blocks. Ano? Mga walls nila nung araw, sobrang lapad. Maaaring 3 karwahe ang magsabay-sabay na umaandar sa ibabaw ng wall. They even used their walls as their houses. If you remember si Rahab, nung nagpadala si Joshua ng 2 spies, ang tinuluyan nila yung bahay ni Rahab. At nasaan ang bahay ni Rahab? Doon sa wall. At nung pinapatakas sila ni Rahab, naglagay lamang ng tali doon sa bintana, doon sa wall. At sabi ng 2 espiya, itong tali, kung saan ko kami bababa, huwag mong aalisin sa bintana ng bahay mo. Para pag balik namin dito, alam namin kung saan portion ng wall ka nakatira. So, they made 13 innings. O, 13 encircling, marcha sila paikot doon sa city of Jericho. Yung panlabing 3 na, sabay-sabay silang sumigaw. And the walls of Jericho tumbled down, except the portion of the wall kung saan nakatira si Rahab at yung kanyang buong family. Dahil yun ang kanyang request. Tama yan, ginawa ko kayo ng mabuti. Sana naman, pagka kinonquer ninyo kami, maging kind kayo sa pamilya ko, sa akin, at sa pamilya ko dahil naging mabait naman ako sa inyo. Sabi ni Rahab, sabi namin ng mga espiya, sige, gagawin namin yan. Pero papasukin mo sila sa bahay ko. Asan yung bahay ni Rahab? Sa walls. Sa wall. And we have also learned that Rahab later on became one of the Israelites. Diba? Inadapt niya ang Jewish religion. At kung inaaral natin ang ancestry ng Panginoon, si Rahab kasama sa pinanggalingang lahi ng ating Panginoon Jesus. Alam niyo ba yun? Si Rahab? Isa siya sa pinanggalingang lahi ng ating Panginoon Jesus. Dahil prior to her being friendly to the Israelites, alam naman natin ang buhay ni Rahab, she was a former prostitute, di ba? Pero nung dumating yung espiya sa bahay niya, at that time, mananampalataya na siya sa Panginoon. Hindi na siya prostitute, siya po ay mananampalataya na. Believer na siya kay Jehovah God. Kaya nung nadatnan siya nung 2 espiya, meron na siyang matinong trabaho. At ang trabaho niya, nagbebenta siya ng bitsa ng kanilang mga, bitsa ng lamp. What they use for mitya or wheat, ang wheat is the flax. Kaya nung dumating yung mga sundalo para hulihin yung 2 espiya, ang ginawa na rin, tinakpan niya ng mga flax. So yung flax yun yung mitya na nilalagay sa mga lamps nila ng araw. Pero sabi niya, Rahab, sige, nakataog din dumating sa dito pero tumakas na. Abulin niyo, mga 3 days, abutin niya. Pero actually, nasa bahay pa niya. At pinatakas niya sila sa ibang daan. Okay, so characteristics sa mga cities ng araw, wall. Ngayon, meron pa bang nag-wall sa buong city? Wala na, di ba? Baga, hindi na practical. Kasi kaya sila nag-wall ng araw for protection from marauders, from neighboring nations na gustong mag-conquer sa kanila. Laban din sa mga tulisan or sa mga wild beasts. Yan ang mga kalaban nila ng araw eh. Hindi pa kasi tuluyang nauubos ang mga wild beasts ng araw. Although ngayon, wala nang natin tirang leon sa Israel. Maliban siguro kung may zoo sila, no?
Pero wala nang mababangis na hayop doon. Pero nung araw, kaya nga sabi ng Panginoon, I will not utterly drive away the inhabitants of this land. Baka matalo kayo ng population ng mga wild animals. Kaya nung araw, obligado sila na nag-wall sa mga bayan nila. Pag na-wallan na nila yan, so eventually, yung town na yan, magiging city na rin yan. At yung mga barangay, eventually, magiging towns na rin yan. Ano? So, ganyan po ang mga sistema ng araw. Ang walls, matataas. At ang isa sa pinakasikat na syudad, na sobrang tibay ng walls, ay yung Babylon, Empire of Babylon. Yung kanilang buong area ng syudad nila, pinalibusan nila yan. Ang taas ng wall is aabot ng 300 feet. You can just imagine, yung mga poste dyan sa Pag-asa, nakikita niyo ba yung mga high-tension wire dyan? Yung mga posting pinagkabitan ng mga wires dyan, that's approximately 100 feet. So, tatlong yung gano'n, tatlong ulit na gano'n. Kaya impregnable. Kaya kasi, si Nebuchadnezzar, he was very proud. Sabi niya, is this not the city that I have built by my own strength and by my own might? At gano'n katibay. Saka kung i-under siege mo yung syudad, mahirapan ka rin kasi magsusurvive sila kasi may supply ng tubig. Kasi yung Euphrates River, dumadaan sa loob ng city, diagonally. So, hindi sila maubusan ng tubig. They can even plant kapag tanim sila sa loob. Tinatawanan lang nila. At bukod sa matataas na yung walls, yung labas ng walls, hinukayan pa nila ng kanal. They call it moat, Kaya kapag may kalaban, tataas lang nila yung mga drawbridge nila, para pumasok yung mga tao. Hindi ka na makakalapit kasi may ilog man-made na ilog sa palibot. Ang hirap talaga. Ganun ka-tipilti, ganun sila kagagaling ng architect. Did you know na isa sa bantog na creation ni Nebuchadnezzar, yung Hanging Garden sa Babylon, di ba? Matinding yan, engineering and architectural feat. During their time. Ano bang wonder dun sa Hanging Gardens? Ano ang naging wonder dun? Bakit kinakonsider siya na one of the 8 wonders of the ancient world, including the pyramid, Bakit? Bakit naging wonder of the world yung Hanging Gardens? Kung paano nila nadidinig yun? Paano mo mapapump yung tubig pataas para madiligan yan? Regalo yan ni Nebuchadnezzar sa isang kasama niya na homesick. Sabi niya, nag-iinis ko yung bahay namin, tsaka yung mga halaman namin doon. Huwag ka mag-alala, sabi nila yung Nebuchadnezzar, pagpagawa kita. So yung pagmamahal, marami talaga nagagawa ng balaghan, Kagaya ng Taj Mahal, di ba? Dahil din sa pagmamahal yan, di ba? Bago na-construct yan, bago matapos yan, gaano karaming brick ang iikunin mo, bago mo magawa yung dome niyan, di ba? Kailangan tatapakan mo sa loob yun, at pag na-construct mo yung marble dome mo, unti-unti mo rin aalisin yung mga bricks na pinagpatungan ng dome para maging hollow sa loob. Sabi ng hari, sige, para hindi maging problema yan, lahat ng mga mahihirap, libre yan, free for all. Yung mga tao, pinagkukuha yung brick, naubos yung, pero, libong tonelada, So, ganun talaga nagagawa ng pagmamahal, So, yun po ang mga characteristics, ang Oriental cities. The cities are walled. They would put gates na matitibay. Ang pinaka-common na gates ng araw, either it is made of wood or iron and wood. Pero pinakamatibay na gates ay yung gawa sa brass. It's an alloy of copper and iron. Hindi ako nagkakamali, sobrang tibay niyan. Kahit nasunugin mo yan, kasi nung araw, kung gawa lang sa bakal yan, doon nilulusaw sila yan Diba? Kaya mo sa akin ng bakal, diba? Kung yung mga nagpapanday. Kahit na molye, na sobrang tibay na bakal na molye, pagka ginatong na yan sa baga, lumalambot yan Diba? Alam niyo ba yung samurai? Ang proseso ng samurai? Diba? It's a process of folding. Pinofold yan Mga ilang ulit na fold yung samurai. Bago yan naging ganyan. Katana na tinatawag. So, ginagawa ng mga invaders ng araw, pag di nila kaya pasukan yan, matataas ang walls,
at may gate ka na bakal, ang gagawin nila, tatapakan na nila ng kahoy yan. At susunugin nila yan, day and night, hanggang sumihumi na yung gate mo. So pag mahina na yan, bubungguin lang nila ng battery racks, ibang na yan. Kaya noong araw, naisipan nilang gawin natin brass kaya ito. Yung brass na ginagamit sa mga nag-acetylene, di ba? Yung mga stick ng mga, pinaglalabasan ng acetylene, brass yun eh. Hindi mo basta-basta nalulusaw yan. So alam na po nilang mag-combine ng mga metals para makaproduce ng kailangan nilang alloy. So ito pong gates, we have said na ito rin po isa sa mga favorite places ng Oriental cities. Dahil yan doon nagsisilbing court house. Yan nagaganap ang kanilang korte. Yung mga serious matters, mga serious cases, yan dinadala. Yan din po lugar where they make announcement or pronouncements. Yan yung binabanggit sa Book of Proverbs na the chief place of concourse. Naalala niyo yung verse na yan? The chief place of concourse. Ito po lang ibig sabihin ng chief place of concourse. Doon nag-merge sa maraming streets. Nag-merge sa maraming mga kalye. Doon magtatagpo. Ito tinatawag na chief place of concourse. Usually yan sa mga main gates. At kung maalala ninyo si Lot, when he was visited by the two angels, nasaan siya? Nandun siya sa gates of the city. Ibig sabihin, naging-isa na siya sa mga rulers or leaders ng city. Kasi ang mga elders, mga councilmen, yung mga rulers na nung araw, doon sila sa gate kasi yun ang pinaka-courthouse nila. Ang meron sila mga kaso na diligin, mga hearing. Now, let's move on to other items. Dito po sa Oriental towns and cities. I mentioned already about towers. Ang tower, yan po yung nagsisilbing lugar ng mga nagbabantay. At yung mga nagbabantay dyan, mga trade dyan, hinahasa yan. Skilled yung mga tao na yan. They could easily discern kung yung mga paparating na tao, malayo pa lang, nakikita nila dahil nasa tower sila eh. Alam nila kung yan yung karaban ng mga negosyante o baka mga mandarabong yan, mga tulisan, o mga foreign invaders. Sa itsura pa lang ng alikabok na nabubuo, alam na nila na masama at balak ng mga parating. Kaya nagbibigay sila ng early warning. A certain sound of their trumpet will indicate na there is danger. Pasok na kayo. And the book of Ezekiel even used that para illustrate tayo Kristiyano. Sabi niya, Son of man, I set thee a watchman. If you tell a person that he is in danger, and if he will not listen, you are free of the guilt when he dies. But if you see a danger, pero wala kang ginagawa, hindi ka nagwa-warn sa tao na nasa panganib, mamamatay siya, but his blood will I require in your hand. Tayo po inatasan din ng Panginoon na maging watchman. Tayo mga Kristiyano. There is danger. Meron pong panganib na nakaamba sa sangkamunduhan ngayon. Ano pong danger yan? Danger of global destruction. Alam po natin, tayo mga Kristiyano, alam na natin ang prophecy, na itong mundo, nakalaan saan? Na destruction. Yung mga pangarap ng mga leaders ng mundong ito, nangangarap sila ng utopia, a perfect society, a perfect environment, isang maunlad na bayan na walang karamdaman, kaya lang kanilang mga talino, pinagsasama-sama nila, para maka-create sila ng mundo na napaka-ideal, to the point na napag-isipan na rin nila na magiging posible lamang yan kung babawasan natin ng populasyon. That's why there is a methodical way of eliminating some of the population. Kung familiar kayo dun sa sinasabing Brother Paul, agenda, 22 agenda. Agenda 22, Ganito silang plano na bawasan ang population. Kaya hindi ako basta-basta rin naniniwala kapag mayroong mga programa, lalo na galing sa World Health Organization. O magpabakuna na kayo, kailangan yan. Against H1N1 virus yan.
Hindi mo alam, ini-inject sa'yo. Yan na pala ang papaiksi sa buhay mo. Yan ang ginawa kaya nila sa Africa. Diba? Ginawa nilang iniipig ang mga Afrikano. Tawag nila sa mga Afrikano, mga useless eaters. Mga walang pakinabang sa mundo. Wala rin pakinabang sa kanila, kaya eliminate nila. There is a certain village, in Tanzania, hindi ako nagkakamali. Lahat ng nakatira, may AIDS. Mababata, mapamatanda, entire village yan, walang natira na walang AIDS. In-injection sila ng AIDS, virus. Maniwala nila, kung gusto natin maging maganda pang ating paninirahan sa mundong ito, kailangan mabawasan natin ng consumer. Diba? Kailangan mabawasan ng tao. Paano yan? Either magkaroon tayo, magkaroon ng famine, mag-create ng famine, pwede mag-create ng famine eh. Kaya nga nilang i-manipulate ang climate eh. Kaya nilang i-manipulate yan. Pwede sila mag-create ng mga disease. Mga strain ng mga virus, strain ng mga bacteria na hindi pa na-invento ang pangontra. Yung vaccine para dyan o antibiotic para dyan. So, matagal na pong pangarap ng mundo yan. Pero alam po natin, mga kapatid, na wala tayong inaasahang maganda sa mundo ito. Because according to the Bible, it is reserved for destruction. Maalala ninyo yung pangako ng Diyos kay Noah, di ba? Anong promise ng Panginoon kay Noah? Don't worry, I will not destroy again this earth with a flood. Pero pag binasa mo ang book of Peter, ano magde-destroy sa earth? Hindi nga flood, pero apoy naman. Mas matindi pa sa water. Ang magde-destroy dito is fire. 2 Peter chapter 3, di ba? Sabi ng 2 Peter chapter 3, everything in this planet will be dissolved with a fervent heat. But if we are Christians, tayo po'y merong pag-asa. Nang sabi ng Panginoon, He will create a new heaven and a new earth. And the new earth that God will create will have no more seas. Wala nang dagat. Kasi yung dagat, matagal na tayong tinakot yan. Sino rito nag-enjoy sa dagat? Alam mo, masarap panoorin ng dagat pagka nasa beach ka lang. Pero subukan yung nasa gitna ng dagat, lalo na nasa high seas kayo, wala na kayong makikita isla. Alam niyo yung feeling ko? You are at the mercy of the sea. Kahit anong laki nung sinasakyan mo, kapag ka sinabi niyang babagyo at lalaking alok, wala ka nang magagawa dyan. Kung saan ka nadalhin yan. Kung palubugin ka o saan ka daling lumalong ng mundo, wala ka magagawa. Kahit anong meron ka dyan sa barko mo, Napakalaki, napakalakas ng kalikasan, mga kapatid. You are at its mercy. Kaya ang buhay natin, sa mundong ito, inilitulad sa paglalakbay sa dagat. Why? Ang dagat, puno-puno ng uncertainties yan. Puno-puno ng kawalan ng kasiguruhan. So is our life. Pero lahat ng yan, mga kapatid, magbabago. And God will create a new earth and a new heaven for us. At sabi niya, yung new earth na i-create ang Panginoon, there is no more sea. Wala nang dagat. Wala nang seafood. Sa ngayon, maliit na nga lang ang mundo natin eh. Ilang part ng mundo ang tinitira lang natin? How many part is land against the sea? Diba? 1/4? Oh, 1/4 lang. Yung 1/4 na yan, marami pa dyan, disyerto. Alam niyo ba yung Sahara Desert? Mas malaki pa sa bansa yan. Napakalaki niyan, yung Sahara Desert na yan. At pero isang napakalaking kontinente na wala rin nakatira. Yung Antarctica. Kaya pagdating ng bagong lupa na i-create ang Panginoon, there will be plenty of place for us. At wala nang uncertainty. Kaya, lagay lang natin sa isipan natin yan, mga kapatid. Huwag tayo ma-discourage. Meron tayong mga pangarap sa lupa, sa mundo, marami tayong mga dreams. Pero behind the back of our mind, dapat natin sa puso rin na, sa isip na itong mga pinapangarap natin sa lupa, hindi yan talaga goal natin. Instrument lamang natin yan para pasigit na magawa ang mas importanteng bagay, and that is to serve God. Hindi tayo nabubuhay for the fulfillment of our dreams. But, ito po mga pangarap natin na gawin sa buhay natin, gamitin natin instrumento yan para
Dikit natin ang paglingkuran ng Diyos at may handa ang sarili natin sa ibibigay niya sa atin na buhay sa hinaharap. We are waiting for the world to come. Sabi nga ni Peter, kung hindi tayo marunong mag-abang sa world to come, tayo yung mga tao na far-sighted. Ang alam lang natin tingnan yung malapit. Hindi tayo marunong tumingin sa mundong darating. So, huwag naman po natin patayin ang ating mga pangarap. Pero gamitin natin inspirasyon para mas magawa natin yung mas makabuluhan at mas lasting na mga bagay. Kasi di rin natin may aalis na physical tayo di ba? We are human beings and we are living in the physical world. So, di may aalis na we also think of physical things or material things. Pero it's good if we can put everything in its proper place. Kung nasaan talaga siya, alin ang prioridad at alin ang mas prioridad at hindi. Okay? Ano pa po? Streets. What can you say about the streets during those times? Ang streets po nila, usually narrow. Masisikip, marumi. Ang mga malilinis lamang na streets ng araw ay malapit sa mga public places, mga public buildings. Pagka malapit ka sa public buildings, makikita mo ang mga street dyan, medyo sementado, paved na. Pero habang lumalayo ka sa syudad, palayo ka sa mga public buildings, dirt road na naman. Ang mahilig lang gumawa ng kalye ng araw, mga Romans. Actually, ang mga Romans, isa yan sa importanteng legacy nila, road construction. Sila lang yata sa lahat ng empire na nagpalit-palit sa mundo ito ang nakaisip na i-connect nila yung kanilang mga na-conquer na mga lugar by roads. At meron sila mga roads na kinonstruct during Apostles' time, nagamit din Apostle Paul yun. Hanggang ngayon, nagagamit pa rin. Alam niyo kung anong road yun? Hindi. The Appian Way. Ang pangalan, The Appian Way. Matagal ng kalye yan, na ngayon, ginagamit pa rin yan. At ang pamamaraan nila nung araw, lalatagan lang nila yan ng mga bato, no? Lupa yan, nalalatagan nila ng bato. At itang man nila naisip yung semento ng araw, yung formula ng yung Republic Cement natin, no? So, mga bato lang araw-araw yan, ilalatag nila yan. Pero sila yung mahilig sa ganyan. Sila yung nakaisip ng gawa ng mga roads, construct ng roads, aqueducts, paano mapapadala yung tubig, galing sa spring na malayo, cha-channel mo yan para mapakinabangan. Yan po naging contribution. So basically, ang streets po nila, narrow, up to now, actually, narrow pa rin ang mga streets sa Israel Kasi maliit lang talaga ng lugar ang Israel. Hindi kagaya ng Amerika. Sobrang lapad ng Amerika. Sabi nga ng Amerika ng mga Amerikano, there are more lands than there are people. Maraming nga lugar sa Amerika, naging ghost town na Buong bayan, nawawalan ng tao. Dahil napakalapad ng area nila, sobrang lapad. Kaya nga minsan, meron mga hindi magandang pangyayari na minsan nagiging blessing. Nabasa ba niyo sa history yung sa Amerika yung natawag na gold rush. Nabasa niyo yan, gold rush? Sa California yan. Pero mga tao na nagbalita, may gold sa California. Kasi ang natitira lang nila ng araw, yung sa bandang East Coast, yun lang ang may tao. Ang plano sa kanila ng Panginoon, magpunan ng tao ang buong mundo, di ba? Replenish the earth. Doon lang sila sa East Coast. May nagbalita, maraming gold sa California. May mga tao iba na sa East Coast. Nagbenta ng mga property, nag-pack up, sakay ng mga wagons, meron sila mga leader, tatawin nila yung mga Rockies, mga mountains yan, makarating dito sa California, sa part na yan, sa West Coast. Pero hindi naman lahat nakakuha ng gold, pero naging blessing doon, nagkatao. Pero napakalapad ng lupa nila, kaya sa Amerika talaga maluluwag ang mga kalye. Pero sa mga lugar na kagaya natin, mas marami tao kaysa sa diba? Alam niyo ba ng Pilipinas, halos sila lang ng Florida? Ilan ang states sa Amerika? Ilan yung United States na yan? More than 50. Ang bansa natin, halos sila lang ng Florida. Ilan ang populasyon? Almost 100 billion. Sila sa laki ng lupa nila, nasa 200 billion lang sila.
Marami talaga silang lupa. Lalo na ang Canada. Kaya ang Canada ngayon, welcome ang mga migrants. Kaya gusto mo mag-migrate. Kasi napaka-konti lang tao nila. Walang 30 million lang eh. Sa laki ng ano lang, halos sila lang ng Amerika yan eh. Kaya mabilis ang proseso sa Canada, di ba? Kukunti ang tao nila. Lalo ng Australia. Australia, isang kontinente na yan. Pero ang tao dyan, nasa more than 20 million na. Ano? Kaya di mo maiwasan na baliwala sa kanila ang kalye. Laparan nila yan. Eh tayo, pag nilaparan natin ng EDSA, so ilalagay yung mga buildings. Pag nilaparan natin yung South Expressway, so ilalagay yung mga pabrika dyan na nasa kabila niyang tanyag niya. Mga hinere ng La Suerte ba yan? Diba yung pabrika niya? Ano yung pabrika ng sigarilyo dyan sa pabrika? La Suerte? Oo. Kaya nilalagay yung mga kumpanya dyan, di ba? At nilaparan doon at nilaparan doon. So the streets of the towns and cities then, and even now, talagang masisikip. At maintindihan natin yan dahil ang liit ng Israel eh. Kung Pilipinas, mas maliit pang Israel kaysa sa Pilipinas, for all we know. At pakaliit yan. Kaya ngayon, liit na yan eh. Gusto mo kagawin, talagang makikipagpatayan ng mga Israelites eh. Diba? Gusto kagawin niya ng mga Palestinians. Hindi sila papayag. Lit-lit na nga ng bansa nila. Agawin niyo pa. No? Now, marketplace. Ano naman po itong marketplace? This is the favorite place. This is one of the most favorite place ng mga Oriental people noong unang panahon. Eh kahit naman ngayon eh, di ba? Sa mga lugar na medyo malayo sa Kabiasnan, pagka market day, yan ang buhay na araw sa lugar. Punta kayo ng Banawe, alas 8 na ng umaga, tanghali, parang tulog pa yung bayan. Pero, pagdating ng Sabado, yan ang market day nila. Nakikita nyo, ang daming tao. Buhay na buhay ang Banawe. Ano? Yan ang market day nila eh. Hindi kagaya sa atin dito sa syudad na the city never sleeps. Pag sarado ng palengke, bukasan naman yung mga tinda. Kaya ba, pagdating ng alas 10, bukas na yung midnight market. Pagkatapos na ng magdamag, meron na naman magbubukas. Pero may mga lugar din sa atin na talagang pag weekends lang nabubuhay. Ano? Kaya marketplace, yan ang isa sa mga paboritong lugar ng mga ganung ng mga tao, no? Ng mga panahon na yun. Marketplace. Bakit? Ang daming nangyayari sa market eh. Ano? Sino po nakasubok na dito ng market day sa probinsya? Ang palengke nyo eh halos weekend lang. Kakatao, hindi masyadong matao pagka regular. Dahil yung mga produkto, galing sa ibang nayon, mga product, galing sa isang barangay, nagdadatingan yan. Yung mga papaya, mga prutas, ano ba, mga hinabi, mga matabisin, mga delicacies, mga pastries, tela, nagdadatingan yan. Sabi, dumadayo pa ka, galing sa Manila, sa Banawe, during market day. Masaya yan. Ano? Kaya nung mga panahon na yan, during Bible times, paboritong lugar nila yung marketplace. And Apostle Paul took advantage of that. Kung maalala nyo sa Acts chapter 16, yan din ang lugar kung saan paborito ni Apostle Paul mag-preach. Kasi nga, during market day nila, sa marketplaces, napakaraming tao. Dahil ang marketplace, hindi lamang yan ang lugar para makapamili ka ng mga goods na kailangan mo. Di ba, yung mga pumunta dyan, mamimili ng mga supply nila for the 1 week, for the next 1 month, ganyan, at malalayo sila. Pero hindi lamang yan ang ginagawa nila sa market. Yan din ang lugar where they meet their friends. Na minsan weekly or once a month lang sila nagkikita. Bago mangyari yung pamimilihan, kamustahan mo na. Kaya ang Panginoong Jesus binawal yung nakipagbatian, pagka-missionary, noong panahon nila. Alam niyo kung bakit? Ibang klase naman ng batian nila noong araw eh. Pagkakamustahan lang, halos kalahating araw na lumilipas, hindi pa matapos-tapos yung kamustahan eh. Diba? Basahin niyo sa Mark 12:38, pero sabi ng Panginoon na beware of greeting, mga long greetings. Mahabang mga, sa palengke, usually nangyayari yan. Basahin po natin. No? Mark, saan yan? Mark 12. Beware of the scribes which love to go in
Yan. And he said unto them in his doctrine, beware of the scribes, which love to go in long clothing and love salutations in the marketplaces. So, sa nangyayari yung mga batian, kamustahan, sa marketplace yan. There's another part of the Bible na nagsasabi na huwag kayo masyado makipagbatian ng napakatagal. Kasi nga, mga Pilipino, hindi, ang thinking natin, hindi kagaya ng mga Occidental. Ang mga Occidental, time is gold sa kanila eh. Sa mga kagaya natin, time means nothing to us. Sa mga Pilipino, mga Oriental tayo eh. Kaya ang unang napansin nila sa atin dito sa Pilipinas, hindi tayo masyadong particular sa oras. Kaya po nila sa atin, Filipino tayo. Filipino tayo. Dahil hindi naman tayo nagmamadali eh. Ang orasan natin, araw, maliwanag pa naman. Hindi tayo tumitingin sa maliwanag pa naman. Yan ang orasan natin. Kailangan, 5 minuto ka lang late. You're late. You're 5 minutes late. Malaki na sa kanila. Big deal na sa kanila. Sa Pilipino, 5 hours na lang late. Ay, ikaw naman. Yun lang eh. Yun lang, 5 hours. Kumain ka na ba? Tinanong mo ba? 5 hours na. Nalagin mo ko. Diba? Grabe kaya mga Pilipino. Pagdating sa oras, hindi tayo masyadong particular sa oras. Sa isang banda, may kagandahan. Sa isang banda, ganun hindi rin maganda, no? Nawawala disiplina eh. Nawawala disiplina natin. Sa isang banda, lumilitaw yung yung isang characteristics kasi ng mga Oriental. Masyado tayong personal. Diba? Masyado tayong personal ng mga tao. Ang mga tanong natin, personal. May nakita kang bago sa sakyan, uy, magkano bili mo niya? Sa mga puti, hindi pwede yun. Expensive yun. Magkakinaw ng presyo. Pero sa Pilipino, talagang kakalkalin dati. Ano, ilang gives? Ilang gives ka dyan? Cash ba yan? Cash mo ba nabili yan? Magkano? Magkano mo nakuha yan? Tumama ka ba? Naluno mo ba yung sa loto? Sa hapon? Masyado tayo personal. Mga tanong natin, mga ano. No racket mo. Oo, no racket mo, no? Yan. Sa isang banda, maganda niyan, ano tayo yung medyo close sa tao. Yun ang mga puti naman, medyo parang aloof. Aloof sa tao. Hindi sila masyadong ma-personal na mga tao. So, meron siyang advantage, meron din disadvantages. Yun naman ang nagugustuhan nila sa atin. Yung mga Pilipino, hospitable. Hospitable. Saka medyo iba tayo makipagkaibigan eh. Medyo personal eh. Pagkaibigan natin, talagang paglalaban natin eh. Ang lakas kaya ng epekto sa atin ng pakikisama system. Diba? Ang lakas ng pressure niya sa atin eh. Minsan kahit alam mo ng mali, dahil sa patagal mo ng kakilala eh, nasisira yung prinsipyo natin eh. Dahil sa ugali na, di ba? Yung pakikisama, kaibigan ko ito eh, kabagang ko ito eh. Mahirap tangihan to. Mahirap kalabanin to. Yan ang sa Amerika, hindi. Kahit officer ka niya, pag may mali ka, dadagputin ka niya. Kahit ordinary ka na sundalo o pulis. At on the spot, nakita mo, may kalokohan yung kahit general yan, pwede na lang pusasan yan eh. Pinapusasan nila yan. Eh dito, ay ako nakapasok dito dahil tahimik ka na ngayon. Kung di dahil sa kanya, hindi ako makapasok dito sa tao. Eh meron kong pagkakaiba, mga Oriental sa sunod. Yan ang mga dapat ating maintindihan. Ano? So, marketplaces, yan po yung mga favorite place for sanitation. So, the purchasing of goods, yan po nangyayari. Pero hindi lang ang nangyayari sa palengke, yung bilihan. Yan nangyayari mga batian, yan nangyayari mga discussions, and even paglilitis sa mga kaso. Although yung mga paglilitis sa kaso sa marketplace, unofficial yan. Kumbaga, mga first hearing, ganyan, second hearing. Pero yung mga official na mga decision dyan, nangyayari dun sa courthouse nila. Saan nangyayari yung ganyan mga final decision? Doon na sa gates, sa city gates. Although meron na rin mga paglilitis doon sa mga marketplaces. Ano, maalala nyo sa Book of Acts, ano, meron pong pangyayari ganyan, ano? Sa Acts 17:17, favorite place ito kung saan nag-preach Apostle Paul, ano? At the same time, nung meron silang mga
problems, ano, yung ruler of the city, of the market, ano, maharap din yan, mga councils nila, mga councilors. Okay? So, all people, ordinary people, important people, yan, nag-merge yan sa market. And then, ano po makikita sa marketplace? Mga porters. Yan, kala natin sa terminal lang ng porter, no? Sa Oriental towns, during Bible times, uso na rin yan. Alam niyo yung verse sa Bible na, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Naintindihan niyo na ng Oriental people. Kasi nung araw, maraming mga porters, mga, as a rule, ang kanila mga porters, ang gagalingan sa mga pinakamahihirap sa kanila. The poorest of men. Ang tawag sa atin ni Papa, ano, ni Pope, ang mga nakatira raw dyan sa, ano, sa, yung payatas na yan, yung ano, ito yung natabunan, ano, yung nag-collapse na, ano, na payatas yun, di ba? O yung nag-collapse na open dam site. 200 ang namatay. Kasi yung mga barong-barong nila doon na nakatayo sa basurahan sa taas, sa baba, nag-collapse yung basurahan. 200 ang namatay dyan. Ang address sa kanila ni Pope John Paul, I'm not sure it's Pope John Paul, ano sabi niya, nakikitalamhati ako sa mga poorest of the poor. Grabe, no? Yung hiya naman ako. Nakaramdam ako ng hiya doon Kumbaga sa mga poor, sila na yung poorest sa mga poor. The poorest of the poor. Ano? So yung mga porters, galing yan sa mga poorest of the poor. Ano? Ito mga porters. Bakit kailangan ng porter? Kasi hindi allowed pumasok ang mga carriage, ang mga karwahe, ang mga bagon, kanilang mga kariton, mga karitela, bawal pumasok yan sa city gates, bawal pumasok yan sa marketplaces. So yung mga heavy cargo, yung mga bigat na mga goods, mga dalahin, pinapabitbit yan sa tao. Ano? At sa mga tao na yan, sila yung mga makikita natin sa marketplaces nakatayo. Noong araw, pag naghanap ka ng trabaho, hindi ka magsasubmit ng biodata o ng resume. Ang nagpapatrabaho, sila ang maghahanap sa'yo at alam nila kung saan ka hanapin. Dahil yung mga naghahanap ng trabaho noong araw, nakatambay lang sa isang lugar, sa marketplace, nakatayo. Kaya sabi nung dun sa Matthew chapter 20, di ba yung naghahanap ng magpa-farm, magtatanim sa taniman niya? Wala bang umuho pa sa inyo? Umaga na kami nakatayo dito, wala nag-hire sa amin Punta kayo sa vineyard, di ba? Naalala niya, yung parabol na yan. At pero nga na-hire, alas 5 na, palubog ng araw, hinire pa rin. So, iba nung araw, noon, pag nakatayo ka lang, mag-aantay ka ng mag-hire sa'yo. Ngayon, di ba? Ikaw na yung maghahanap ng employee, di ba ngayon? Tayo mo ng resume, parang sinasabi, sige, tatawagan ka na lang. Pag sinabihan, huwag ka na umasa. Alam mo na yan, tatawagan ka na lang. Hindi na lang kayo dito, sige, tayo na lang. So, yan ang hirap ngayon, ikaw ang naghahanap ng trabaho. Nung araw, ang mga naghahanap ng trabaho, tambay sila, kumpul-kumpul sila sa isang lugar sa marketplace. At yung mga naghahanap ng laborer, alam nila kung saan sila pupunta. At pag nakita ka, kung sunada ka nila, i-hire ka nila. So, ganun po, mga sistema ng araw. So, children also can be seen in the marketplace. Matthew 11:16-17. Paalala niyo ang Panginoon, di ba? Nung naglalakbay, alubilo rin siya ng mga bata. Malamang yan, andun siya sa mga busy places. Dahil nung dumalaw sila sa Jerusalem, hindi maiwasan niya. Minsan-minsan lang sila makapunta ng bayan, ng makabayanan. At dun sa Matthew 11:16-17, sabi ng Panginoon, para kayong mga bata na nasa palengke, tinugtugan namin kayo, ayaw nyo kumanta. Tinawitan namin kayo, hindi naman kayo sumayaw. Hindi kayo maintindihan, sala sa init, sala sa lamig. Ibig sabihin, marami talaga mga bata na makikita sa marketplaces. Kahit naman ngayon, di ba? So, dito ng mga bata pa sa pumunta ng palengke,
sama po ako, nakisama ako, sama ko palengke. Bakit? Ang dami kayo makikita sa palengke, nung bata pa tayo, di ba? Lagi makalaro na ibon na may pakpak na ginagano-gano, saka yung ginagano-gano laruan, yung tumutunog tak, 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 tak. Laruan ng bata ng araw, saka itinutulak na laruan, may pakpak, mga gano'n, ano? Wala nga, laruan ng bata ngayon, ganyan eh. Yan yung gusto ngayon eh. Noong araw, tirador, mga laruan, ano? Mga Chinese garter, jumping rope, hula hoop, yan, di ba na? So, masaya nung araw. Pag pumunta sa palengke, masaya pagkasasama ka sa palengke. So, maraming bata, ano pa, mga laborers, mga porters, and then, vendors, rulers, Act 16:19. Yung sinasabi ko ng mga ruler, mga namumuno sa palengke. So, sila yung mga nakikinig sa mga kaso-kaso sa palengke. O yung may mga kaso may sa neighborhood, ganito rin doon kasi may mga rulers naman doon. Doon titingin yun. Pero unofficial yun. If you want the final decision to your case, ginaganap yan sa city gates. Doon na sa mga elders, sa courthouse, which is in the gates. So you can read that in Act 16 verse 19. At yan po yung marketplace noon sa Philippi. Ano po, makikita natin sa marketplace? Yung mga beggars, marami din yung beggars. The presence of beggars. Pagkakamay na rin po tayo ng mga beggars. At hindi lamang sa market, hindi sa city. Yan ang mga makikita natin sa oriental towns and cities. Makikita rin kayo ng mga beggars. Pero kaibahan, once again, meron din pagkakaiba. Ang beggars yung araw, hindi sila yung kumakato from house to house. Talimos na po. Ha? Pero meron ka rin, may mga roaming eh. Meron yung mga namamalimos sa atin na may dalang yung gong, di ba? May dalang gong. Ay, ikot-ikot yan, namamalimos yan. Meron namang namamalimos na nangangalabit na lang. Marami yan, mga badyaw, di ba? Kawawa naman mga kababayan natin badyaw, no? Pinabayaan daw sila, pero actually, saan, katamaran ng DN. Binigyan sila ng pagkakataon ng gobyerno, maghanap buhay ng maayos eh. Mas gusto nila mamalimos eh. Naalala ko yung first time ko sa Zamboanga, no? Alayo pa yung barko. Sumasalubong na yung mga maliit na bangka. Akala ko ano yun pala, nakamalimos yun. Tatapunan mo ng barya, tapos sisisirin nila. Actually, binigyan pala yan ng pera ng gobyerno para magtanim ng agar-agar. Kasi yung agar-agar, gobyerno na nagbibili. Kasi yan eh, gagamitin pang capsule. Ginagamit sa mga capsule siya eh, yung agar-agar na yan eh. So instead na magtanim sila ng ganon, magbenta ng mga shells, ganyan, seaweeds, ang ginawa nila, pinagbili nila ng motor ng bangka. So yung bangka nila, yung pagpalimos, hindi na sa sagwan, di motor na. Kaya malayo pa yung barko, nauna na sila kasi may motor na yung bangka yun. Pero ganun pa rin, nakakalimos pa. Hindi kasalanan ng gobyerno eh. Ibigyan mo ng pamasahe, yan sa bawas. Pagsakay sa barko. Tukukunin yung pamasahe, yung baon. Pero pag malayo-layo na, tatalon. At kaya nila naman ko. Gagaling naman ko. Oo, diyan mamaya. Diyan na uli sila sa Rojas. Diyan na sila. Gagaling nila naman ko. So, mga pulubi ng araw, hindi sila yung nag-iikot-ikot. Hindi ko, sa isang lugar lang. Kumala rin si Lazarus, di ba? Saan siya nilagay? Sa isang pwesto lang. Doon lang sa gate ng mayaman, sa rich man, doon lang siya nilagay. Pero sabi ng Bible, hindi mo talaga mawawala ang mahirap. Sabi ng Panginoon, the poor shall never fail in the land. Kaya ang batas nila, may provision para sa mga mahirap. Na may mga taniman, pag nag-harvest, huwag sisimutin ang harvest. Pag tinira kayo ng mga portions ng lote ninyo na in-harvest, magtira kayo dun sa mga in-harvest nyo. Hayaan yung i-harvest yan ng mga poor, mga estranghero na walang lupang sinasaka. Yung mga mahihira, para meron silang makain. Ano? At tayo mga Kristiyano, tayo ba yung mga problema na meron sa ating magiging pulubi ba? Wala no. Pasahin nyo. Psalm 37:25. So,
Hindi na ho mag-aalala mga Kristiyano na, meron bang Kristiyano na ahantong to the point na mamamalimos na siya? Sabi ng Bible, wala. Pangako ng Panginoon sa atin, Psalm 37:25. Ngayon sabihin nyo, bakit si Lazarus naging pulubi? Alam ko ba, my God shall supply all your need. Bakit si Lazarus pulubi? Sabi ko nga, exemption yan si Lazarus. Meron talaga mga tao na sinadya sila ng Panginoon na maging ganon para maging demonstration. Maging halimbawa sa atin na mas mainam pa ang maging pulubi, naligtas, kaysa naging pinakamayaman ka na hindi ka naman naligtas. Dahil nung namatay kapwa, si Lazaro, yung mayaman, nasa paraiso si Lazaro kahit pulubi siya dati. At yung mayaman, kahit siya naging mayaman, nasa pagdurusa. Ang dinidisplay sa atin yan ng Panginoon ay yung katotohanan na mas mainam pa ang maging pulubi sa hirap. Pero ligtas ka, kaysa maging napakayaman na impyerno o patutunguhan mo. Pero under normal circumstances na kapatid, hindi mo papayagan ng Panginoon ang isang anak niya magiging pulubi at mamalimos. Psalm 37:25. Sabi niya, I have been young, and now I'm old, yet I have not seen a righteous man forsaken, nor his seed begging. Naging bata ako, sabi ni David, at tumanda. Hindi ako nakakita ng isang utuwid, anak ng Panginoon na pinabayaan. Yung kanyang mga anak, ay magpapalimos ng pinapay. Okay, so teaching sa atin yan mga kapatid. Maging tayo, tender-hearted sa mga mahirap. Dahil sabi ng Biblia, hindi mo uubos ang mahirap sa mundo. If the Lord provided for the poor during Bible times, same principle applies. Pero mamimili rin tayo. Baka minsan yung tinutulungan natin, sa halip na matulungan natin, mas pinapapasama dahil sa tulong na binibigay mo. Pero yung mga bata na pag binigyan mo, sige, binigyan mo pala pagkain yan. Tapos, gagawin pala, bibili na rugby. Ang matira, ang susugal. Kung mamimimos tayo, siguro pinapay na lang, pagkain na lang. Saka yung deserving. Grabe, deserving. Deserving tulungan, deserving. Nakikita natin na during Bible times, sino lang ba mga nagiging pulubi doon? Di ba yung mga diferensya? Si blind Bartimaeus, di ba? Saka yung crippled sa Gate Beautiful, sa Acts. Yung sinabihan ni Peter na silver and gold have I none. Yun yung nilagay sa Beautiful Gate eh. Hindi nilagay sa roon dahil para hindi na nga pangala-gala at lahat ng mga dadaan, lilimusan siya. Pero kung nakakita ko yun na parang malakas pa itsura sa inyo at namamalimos, ako, butatain niyo yun. Sabi niyo, mas malakas pa kayo sa akin eh. Sabi kayo maglabada para magkaroon ba ito? Diba? Minsan merong malalaki pa ng katawan sa atin eh, mamamalimos pa. Mukhang masakitin mga tayo kaysa sa kanila eh. Tapos sila ba yung mamamalimos? So hindi naman lahat eh pwedeng limusan. Makasalim na makatulong pa. Lalong nakapasama yung tinutulungan mo. So, pipiliin din po natin ang iyon na tayo. Kapag masin. Pero nakikita natin na hindi na talaga niya kayang tulungan ng sarili niya. Kung may magagawa tayo, tulungan po natin. Alala ko yung isang araw, pumatok dyan sa gila. Kailangan mo. Wala akong pamasahe. Saan ka mauwi? Bicol. Saan ka pagaling? Dati akong worker sa church namin, sabi niya, hindi na matagalan daw yung mga maling gawain kasi balo na, kaya umalis na siya. Kaya kung balak ko ngayon, hindi na lang ako sa mga kapatid ko. Sabi ko, ilang araw ka ng pag-alala, higit sa linggo na, saan ka tumutuloy sa mga, sa terminal daw ng bus. Pero on-observahan ko, banidoso. Alam ba yung banidoso? Well-groomed. Ano siya, ang linis, sabi ko, ano bang alam ko trabaho? At dati ako, nagmamanicure, nagpe-pedicure, pero lalaki, manicure. Parang gusto ko na sana tulungan na, kaso lang pagkaganyan, medyo nag-aalangan ako eh. Sabi ko, delikado nito parang gusto mo parinig na ito na lang titira, o worker, delikado ito.
Sabi niya, pero iniwan ko na yung ganyang gawain. Dati talaga, bakla ako, sabi niya, pero ngayon hindi na. Iniwan ko na yung mga kasakalang kong matamayan. Pero mga kapatid, ang hirap pa rin. So, binigyan ko na rin ng pamasahe niya. Sabi ko, di aminin mo sa driver na, wala ka pamasahe, maawa naman siguro. May ganyan nagsasabi ng tapat. Binigay ko lahat ng laman ng bulsa ko. 80 pesos, lampas pa ng alamang yan, di ako. Nakakapit na ng Los Baños, ang binyang yan. Pag nakita mo yung release ka ako, may bayad mo lang yan. Mga 2 araw, darating ka ng Bicol. Hindi ka maliligaw. Kasi yung release, isa lang naman ang ending yan eh, Bicol yan eh. Yung binigay ko pamasahe ka ako, ilang natitira sa bulsa ko, ilalahat ko na yan. Lahat na, todo na yan, wala na matitira sa akin. Kung may masasakay ka sa labang na basan libre, gawin mo, makiusap ka. Kung hindi, yung 80 na, aabot pa ng Los Baños yan. Pag mula doon, simula mo na lakarin. Kasi, Bicol na yan eh, hindi ka na maliligaw. Wala na akong magagawa, hanggang doon na lang ako eh. Ay, puntang sa barangay, bakit pasalungan ka? So, kinikilatis pa rin po natin. Kaya pa rin tayo. Pinipili pa rin po natin ating tutulungan. Okay, tayo po yung tumayo. Tayo po mamasa pa naman. Sa kailangan ng Diyos at mahabaling Ama, salamat po sa mga kapahayagan ng salita. Salamat Ama na bagaman kayo mayaman, kayo nagpakahirap, upang kami Ama na mahirap, ay maging mayaman. Salamat Ama, iniwan nyo inyong damit na barangya, upang kami po Ama na pulubi, ay bihisan ninyo ng damit na makalangit at maging katanggap-tanggap sa inyong piling, sa inyong presensya. Palayan niyo po Ama aming pansamantalang pagduway-walay. At nawa Ama, kami handa niyo po Ama sa muli naming pagsuong, sa aming mga buhay, pagtatrabaho, at maging pakikipaka sa makasalanan sa libatang ito. Ingatan niyo po kami Ama sa mga karamdaman, sa mga sakuna, sa mga tentasyon, at tulong po Ama sa mga bigat, na mga suliranin na may malampasan po namin, ang mga trials darating sa inyong buhay. Ginagawa Ama ng kalakasan at mga bawat isa, provision sa kanilang mga pangangailangan. At sa inyo po namin binabalik, lahat ng kabalat sa salamat, ay ang dalangin sa ngalan ng Panginoon Jesus. Magandang hapon po. Tulog daw si Pacquiao. Ha? Tulog si Pacquiao. Tulog si Pacquiao, Pastor. 6 round. Tulog. 6 round. Nagsaw ng 3 rounds, tapos 6 rounds. Hindi na nakapapag. Hindi, matanda na pala kasi Pacquiao. Matanda ka lang. Goodbye ka na. Always win. Pastor, baka. Bino, kailangan Ulog na si Pacquiao.
Ayos lang yun. Ayos lang yun. Wala naman nakakabay sa record niya. At saka siya, hindi naman siya nag-ano ng ball eh. Yung end-end na yun talaga. Hindi na siya Ay, nag-ano Pastor, ng ano pa lang, third row pa lang. Ako, yung mo na ulit. Ako yung ano pa daw rin. Hindi naman pwesto silang inaano. Dapadang talaga hindi mo kabangon eh. Ha? Ayos lang yun.